Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Subhanaka lahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So mga kapatid, mga kamagulangan, balik aral po tayo. Ito po tayo sa second day lecture natin. At pag paumanhin nyo na po kung self video lang po ako at hindi nyo ako nakikita sa video. At wala po tayong taga-video. So nag-iisa lang po tayo na nagbablog nito, gumagawa nito. Dito pa rin po tayo sa Madhati Ta'alimil Lugatil Arabiyyati. At ang maudo natin ay ang huruful hija pa rin. Ngayon po, napansin nyo doon sa vlog natin na may mga nakadubling letra. So ang ibig po sabihin nito, kaya dinoblihan ko po sila ng kulay asul, kasi po sila ay ang mga letra na hindi pwedeng dugtungan. Pwede silang ipangdugtong pero hindi sila pwedeng dugtungan. Sila po ay ang 6 na letra na sa huruful hija na hindi sila pwedeng dugtungan. Una po si harful alif, harful dal, harful zal, harful ra, harful za or harful zay, at si harful waw. Sila po ay ang 6 na huruf sa huruful hija na hindi pwedeng dugtungan. Kaya po nakikita natin, unahin natin si huruful waw, si huruful alif. So ayan po si huruful alif. Ang kanyang pangunahan ay ganyan lang po. At ang kanyang panggitna ay ganyan po, parang L siya na baliktad. At ang kanyang panghulihan ganyan lang. So sa susunod po natin ng mga video, bibigyan natin sila ng mga babasahin para maunawaan natin kung bakit hindi sila pwedeng dugtungan at anong magiging hitsura nila pag sila ay dinugtungan, at mababago ang kanilang mga hitsura. So yun po si alif. Ang sunod po natin ay si dal. Ayan po si dal. Ito po ay dal. So yan po si dal. Ang kanyang pangunahan ay ito. Ang kanyang panggitna ay ito naman kay dal. Ang kanyang panghulihan ay pareho lang ng kanyang panggitna, kasi hindi sila pwedeng dugtungan. So ang sunod po natin ay si huruful dal, zal. So yan ang kanyang pangunahan, kanyang panggitna, ang kanyang panghulihan, kasi hindi rin po siya pwedeng dugtungan. Hindi siya katulad ng mga naunang letra na pwede silang pagdugtungan. So ang sunod po natin ay si huruful ra. Ayan po siya. At ang kanyang pangunahan, kasi hindi siya pwedeng dugtungan, panggitna, at ang panghulihan, siya po si huruful ra. Ang sunod natin ay si huruful zay. Yan po si huruful zay. At yan po ang kanyang pangunahan, yan din po ang kanyang panggitna at ang panghulihan. Sunod po natin ay si huruful waw. Yan po si huruful waw. Yan. And ito naman po ang kanyang pangunahan, yan po ang kanyang panggitna, at yan din po ang kanyang panghulihan. So sila po ang 6 na letra sa Arabic alphabet na hindi po sila pwedeng tugtungan, kasi hindi nararapat at mababago ang kanilang mga itsura pag sila ay dinugtungan na. So katulad po ng ibang mga letra na
sila ay pwedeng dugtungan at pwede din ipang dugtong. So, dito po may makikita tayo na mga waw na nandito sila, kaya wala silang mga dugtong. Ayan, si waw. So, nakasunod siya sa sin. So, si sin, hindi siya pwedeng idugtong kay waw. Ayan po siya. So, si alif naman po dito sa Allah, yan po ay totally, hindi na siya si alif. Siya po ay si hamsa. Hamsatul wasli na po ang tawag sa kanya. So, maguguluhan po kayo, pero iisa-isahin po natin yan sa mga susunod pa nating lecture at bibigyan po natin ng ibibigay po natin ang kanilang mga batas. Kasi si alif, ang kanya lang pong tungkulin sa huruful hija, siya po ay isang uri ng mad. Or pag sinabi nating mad, siya po ay magpapahaba ng basa. Halimbawa po, isusulat natin si ba. Pag sinulat natin si ba, so ganyan po, ba. So pag tinugtungan na natin siya na, kahit lagyan natin siya ng baris, yan po, ba, ba pa rin siya. So pag dinugtungan natin siya ng alif, ang magiging basa na kay ba ay ba, magiging ba. Nang dahil sa nagkaroon siya ng alif, at si alif dito ay dalawang haraka ang kanyang pagbasa. Ba. So, yan po si alif. So, ang nakikita po natin na mga nasa unahan na ng pagbabasa na inaakala natin ay si alif, sila po ay si hamsa. Hamsa na po siya, hindi na po siya si alif. Kasi ang obligasyon lang ni alif ay magpapahaba ng basa or siya ay mad. Katulad din po ni ya. Kasi sa huruful sa Arabic alphabet po may tatlong patinig lang tayo. A, I, U. So hindi po tayo A, I, U, U. So hindi po ganoon. Sa Arabic alphabet po, tatlo lang ang ating patinig. A, I, U. Si A ay ang fatha, si I ay ang kasra, si U ay ang dhamma. Pag naging dalawa sila, fathatain, kasratain, dhammatain. So, yun po sila. At si ya po, siya naman yung nagpapahaba sa pagbasa ng kasra. Si waw naman po ay isa din siyang mad na nagpapahaba ng pagbasa ng dhamma. So, sa mga susunod po nating lecture ay sila po naman ang bibigyan natin ng mga halimbawa para maging malinaw sila. So, halimbawa dito, ito si ba. Ang gamit natin ay fatha. Ha. So, fatha, yan ang kanyang haraka. Kasi, si fatha ay stand as a. So, yun po. Ang sunod natin ay si kasra. Si kasra po ay ganyan. Sa ilalim po siya ng letra inilalagay. Or kung may shadda man, ay sa mga susunod na nating letra, may papaliwanag sa susunod nating lecture, may papaliwanag natin ang gamit kay kasra. So kung lalagyan din natin ito ng mad, gagawin natin siyang halimbawa, sabihin natin na B. Ayan po, naging ganyan na siya. B. Itong una, ba. Itong sunod, B. Ang sunod po natin ay gagamitin naman natin si dhamma. So, si ba pa rin ang halimbawa natin at dhamma naman ang gamit natin. Bu. Yan ay bu. So, pag dinugtungan natin siya ng madwaw, siya ay
magkakaroon ng basang bu. Yan na siya. Bu. Ang tawag po dito ay, ito ay dhamma or adhamma. Adhamma. So, adhamma. Yan po siya. Adhamma. So, ito naman siya ay kasra. Siya naman po ay kasra, yung guhit na ginagamit natin pangbaba na ang bigkas sa kanya ay i. Ito ay i. Ito naman ay u. So, yun po sila. Si Dhamma ay u. Ang bigkas sa kanya ay u. Nag-stand siya or tumatayo siya sa patinig na u. Si i naman ay tumatayo siya sa patinig ni kasra as i. So, hanggang dyan lang po muna ang ating video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.